Rizal, ang buhay na hindi inaalay sa dakilang mithiin ay walang kabuluhan. Inahalin tulad ito sa munting bato sa gitnang linang na walang pagkakataon ng magiging bahagi ng gusali. Ang pagkakakilanlan ng isang bansa ay nasasalamin sa tradisyon at kaugalian. Sa mga salawikain at kasabihan ng mga tao, ang mga bayani ay lahi at sumisimbolo sa mga katangian ng lahi. Si Gat Mercado, Jose Rizal, ay isang bayani ng lahi na nagsisilbing isang inspirasyon sa makasaysayang makabayan ng gusali noon hanggang ngayon. Isang karangalan ng Gat Jose Rizal na may lahi niya ay sinasayaw ng kanyang pantayog sa gitna ng liwasan ng buong bansa. Ang pinakamalaki ay nasa Luneta matapos noong May 14, 1918 sa panahon ng panunungkulan ni Alcalde Agustin Gana ay pinangasiwaan ni Gat Jose M. Rizal ang isang kamag-anak ng dating bayani ang nagpagawa sa bantayog ng Dakilang Malaya. Muling ibinalik ang katanyagan ng bantayog ng muling pagpapaganda sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Margit Ledler Alonte ng Biak. Ngayon ay patungo naman po tayo sa isang lumang bahay kung saan nagsisilbing pinagmulan ng ating pambansang bayani. Ayon sa nagmamay-ari po nito ay sa tuhod ni Alonso. Paumanhin po sapagkat hindi tayo maaaring pumasok, sapagkat hindi tayo pinahintulutan ng kagawaran ng binyan. Sa ngayon ay tutungo naman po tayo sa isang lumang bahay kung saan sinasabing pinagmulan ng ina ng ating pambansang bayani na si Teodora Alonso. Ngayon ay pagmamay-ari na po ito sa tuhod ni Jose Alonso na bunsong kapatid ni Teodora. Na ina naman ni Jose Rizal. Ito ay si Jerry Zolio III Alonso Ruiz. Kilala sa katagang Jerry Alberto na ang bahay na ito ay nagtatagal ng 200 taon. Ang bahay na ito ay nagtatagal ng 2 taon sa bahay na ito ay ang bahay na ito ang pinakaluma at dito sa binyan ito ay tawag na Alberto's House. Ayon sa aming nakuha ng impormasyon ay binibenta ito ni Jerry Alberto sa isa pang mayaman. Ngunit nakikipagtalo ngayon itong munisipyo sapagkat ito ang pagmamay-ari ng gobyerno dahil dito sa kasamang buhay ng pambansang bayani. Sinasabi ni Jerry Alberto na walang karapatan ang gobyerno dito sapagkat bastadang anak lamang si Teodora Alonso. Tingnan naman po natin ang looban ng bahay ng ina ni Dr. Jose Rizal. Ito po ang lumang bahay wala yun dyan. Ng Alberto's House. Ang lumang bahay na ito ay ililipat sa bahaging Bataan. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa lumang munisipyo ng Binyan na kung saan ay meron na itong gusali sa bandang Sapote. Magbigay ka pa ng informasyon. Ito ang pinakalumang munisipyo ng Binyan. Ngayon naman ay pumunta tayo sa lumang simbahan o ang parokya ng San Isidro Labrador. Ito ang lumang simbahan ng Binyan sa San Isidro Labrador, Binyan, Laguna. Hindi tayo maaari pumasok dahil may nilalaman.
Day-day lakad. Ito po, mga lumang gusali ng Binyan. Nakikita nyo ba yon? Ayun ang lumang plaza ng Binyan. Tungo naman tayo, sinasabi. Pagtungo naman po tayo sa sinasabing lumang bahay na kung saan nag-aral si Dr. Jose Rizal. Nung siya ay 8 taong gulang. Nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Rizal in Binyan. This is the town of Binyan. In 1817, Dr. Jose Rizal received his first formal schooling under Maestro Justiniano Cruz, who later advised him to study in a higher school in Manila. Sa ngayon ay pupunta na muli tayo sa sinasabing pinag-aralan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Nandito na po tayo. Bino! Muna rin tayo pinahintulutan. Ngunit hindi po tayo pinahintulutang pumasok sapagkat masyado mahigpit ang ating munisipyo. Saan kami mo ito? Dito pag sa atin. Ngayon ay tutungo po tayo sa Olivares kung saan maghahanap tayo ng sikat ng pagkain na kung tawagin nila ay puto Binyan. Sige na. Ulit tawid. Let's go. Salita! Salita! Magsalita. Yan marami. Interviewin din natin yung ate. So ngayon ay makikita po natin ng mga produktong gawa sa Binyan. Okay na yan. Hindi na. Hello, ate! Oh, yan. Magpunta na. Ito na po ang sikat na puto. Ito na po ang sikat na puto ng Binyan. Nanilas puto. Tayo. Mamaya na. Tapos ikaw. Let's taste it. Sino mo ito kayo 10? Ikaw. Po. Sa Apex po. Sa Apex po. Sa Calabuso po. Kain tayo. Kain tayo. Ang sarap. Sarap. Gusto ko ikaw ang 10. Tapos ikaw din. Paano yun? Paano ako? Papa. Grabe, sarap talaga oh. Di pa iwan na natin doon natin sa inyo kayo eh. Hindi naman na 15 kay Kubel.
sukli ko eh. Parang ako nag-ambag ng 5. Sige po. Ate, papalit. Ay. Nay, salamat po. Salamat po. Salamat po. Oh, Mamaya na. Nay, salamat po. Ito ang buong staff ng... Ay, ate! Ano? Grabe, napaka-memorable. Leader. Director.